Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:08 sa aga. Dali na, tugibon taong Western Visayas. Dali na, tugibon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya at teknolohiya. Dali na, tugibon taong Western Visayas. Dali na, tugibon ang mamugar sa rehiyon. Libuton talibalun na kasaysayan ka. Tugib, Western Visayas. Tugib, Western Visayas. Magpamati ka sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tungkol alas 10:55 sa aga. Tukib! Dali na, tugib ang Western Visayas. Dali na, tugib ang mga solusyon sa Mabuhay Pilipinas! Mabuhay Western Visayas! teknolohiya. Mayong aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Tugib ang Western Visayas. Ano kita sa Miyerkules, Pebrero 4, 2026. Welcome sa pilot episode sang Tukib, a science and tourism program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Tugib, Western Visayas. Tugib, Ako ang inyo classmate on air, Hope Tarichante. Western Visayas. And today is a very special day kay finally gin-launch na sa Radyo Pilipinas Iloilo ang Tourism Focus Program and of course a Science Tourism Focus Program sa Radyo Pilipinas Iloilo. Tugib ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. By the way mga kabiyanan, live yung kami nga mabatian no, sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Sa rehiyon, libuton talibalun na kasaysayan at kultura. We have to start strong mga kabiyanan sa pilot episode sang Tukib kay pag-aupdan kita no sa pilot episode sang hepe sang Department of Science and Technology Western Visayas, si Regional Director Engineer Rowan Hilonga. Aton nga hibaloon no ang mga nangin accomplishment sang Radyo or sang DOST Western Visayas for year 2025 and of course ang mga priorities or ano ayhan ang direksyon no sa DOST Western Visayas for year 2026. Tugib ang Western Visayas. Madamo sa mga programa mga kaabyanan ang DOST Region 6 no sa nagligad nga tuig and some of them personal naton nga nakitaan ang mga launching sa mga proyekto no. So later ibaloon natin with Engineer Rowan Hilonga, ang Regional Director sang DOST 6 kung ano bala no ang mga dalag ko nga nangin accomplishment sang regional office sang 2025. And ano naman ay no ang lauman sa mga pumuluyo no sa mga partner agencies, partner institutions sa DOST Region 6
sa regional office. Sa problema pinaagi sa siyensya. For year 2026. So kung may mga questions man ka ba mga kaabyanan kay RD Rowan Helonga, pwede na i-comment sa comment section sa aton nga live, no? Para pwede natin mag-cater kag mapamangkot man no, sa Regional Director sa Department of Science and Technology. Tugit, Western Visayas. Tugit. But before that, mga kaabyanan, aton anay, i-check naton ang lakat sang panahon pinaagi sa aton nga DOST Pag-asa. Western Visayas. Makaupod naton si Ma'am Lenore Silvestre sang Pag-asa, Iloilo. Ma'am, ano ka basko yung ulan or ano ka kadamo yung ulan na dala ni Bagyong Basya diri sa aton sa Western Visayas? For the month of February, Ma'am Lenore, mga pilaarihan ka bagyo no ginalauman naton sa Western Visayas or sa pusod Pilipinas. For the month of Ma'am, as we speak, prevailing sa gihapon ang amihan season sa aton sa Puson. Yes, ma'am. Ang business naman na yung nag-affect sa may lugar niya area. Until when ni siya, ma'am? As pa kami sa March, ma'am, ang ating nga amihan. Alright. Madam, magiging salamat, Ma'am Lenore Silvestre. Nabati ang mga kaabyanan si Engineer Lenore Silvestre sang Pag-asa, Iloilo. Dalina, tugibuntang Western Visayas. Dalina. So may ginabantayan kita mga kaabyanan nga bagyo, no? Si Bagyong Basya, ang ikaduha nga bagyo sa pungsod Pilipinas. Dalina, tugibuntang Western Visayas. Sa ato naman nga pagbantay mga kaabyanan sa Bulkang Kanlaon, no? Ibaluon naton ang pinakaulihi nga activity sa Bulkang Kanlaon. So sandig sa bulletin sa FIVOX o kung DOST FIVOX sining adlaw sa Miyerkules, Pebrero 4, 2026. Duwa ka volcanic earthquake ang nabalhag sa FIVOX sa Bulkang Kanlaon sa makaligad nga 24 oras. Samtang ang sulfur dioxide flux naman sa bulkan yara sa 2,049 tons sa Pebrero 3. Sa gihapon mga kaabyanan, nagapabilin sa Alert Level 2 o kon Moderate Level of Volcanic Unrest ang Bulkang Kanlaon. And speaking of DOST FIVOX mga kaabyanan, sa aton nga pagbantay, no, nakamonitor sang linog ang FIVOX sa probinsya sang Iloilo kag Negros Occidental. Sandig sa bulletin sang FIVOX alas 4:37 sang kaagahon nabalhag ang magnitude 1.6 na linog sa Gimbal, Iloilo. Samtang alas 4:07 naman na balhag no ang magnitude 2.5 na linog sa Sipalay, Negros Occidental. Ang mga solusyon. Kag magnitude 2.2 na linog sa Sipalay sa gihapon 4:09 sang aga.
So itong mga latest mga kaabyanan, gikan sa aton nga DOST Pag-asa, na ginatag sa aton ni Engineer Yunor Silvestre, and also no, sa FIVOX para sa Bulkang Kamnaon, kag sa nabalhag ng hinay nga linog sa probinsya sang Iloilo kag Negros Occidental. Western Visayas, Philippine Standard Time, 10:17 sa aga. dali na, tukibon ang Western Visayas. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, tukibon na naton ang mga priority programs and projects ng DOST Western Visayas for year 2026. Sa aton nga pagbalik, makaupod na naton ang hepe o ng Regional Director sa Department of Science and Technology Western Visayas, si Engineer Rowan Hilonga. Bantayan sa pagbalik sa Tukib. Naabala malamig ang hangin sa bukid. Malamig ang hangin sa bukid, manggod sa mga puno, kag tanom nga nagahatag sang shade. Hindi kaangay sa siyudad, sa bukid wala masyado konkreto nga istruktura. Building kag kalsada nga nagstore sang init halin sa adlaw. Ang mga bukid malayo sa mga polusyon kag makinarya na nagapainit sa lugar. Mga festival sa Western Visayas siningabulan sang Pebrero. February 1 to 7, Salakayan Festival. February 2, Feast of Nuestra Señora de la Candelaria. February 9, Puka Shell Festival. February 11, Burihan Festival. 31st Founding Anniversary Celebration and First Balsahan Festival. 15 to 23, Udyakan Festival. February 16 to 20, Panugday Festival. 19 to 21, Maninihon Festival. 22, Parao Regatta Festival. February 26 to 28, Panait Tarambayaw Festival. Celebrate together. Come to Western Visayas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, #panatag ang may alam. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M, makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M, mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G, go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli.
ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipad sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Si nanay, gising aga. Sususihan ko pang lambat na to. Si nanay, trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si nanay, namalengke pa. Palitan ko yung gatas ng tuyo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si nanay, lanap ko niya. Dahil naman naman, naluto pa ako. Kayod sa laot at tahanan, sa yuri ko nga sa nanginistang kababaihan. Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kung musika nga lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling atin musika. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Philippine Standard Time, 10:25 sa aga. Lalina, Tukid Montang, Western Visayas. Lalina, Sa gihapon mga kaabyanan, ini ang programa Tukid, ang Science and Tourism Focus Program sang Radyo Pilipinas, Iloilo. And of course, sa gihapon kaupod ninyo ang inyong classmate on air, Hope Tarichante, and as promised, sa aton nga pilot episode, makaupod naton ang Regional Director sa Department of Science and Technology Western Visayas, si Engineer Rowan Hilonga, na live na no and ready diri sa aton nga via Zoom. Hi RD, good morning and welcome sa Tukid. Hello, good morning, Attorney Hope. Good morning sa tanan, mga viewers, listeners sa aton pilot episode sa bako ka programa sa Radyo Pilipinas, Tukid. Yes. Sa tanan. Thank you, RD, of course, for being our first guest no diri sa programa, and we're excited man na may baluan no ang direction sa Department of Science and Technology Western Visayas for year 2026. But before that, RD, no, sa kadamo sa mga programa nga na-launch kag na-implement no sa year 2025, may we know no anong ang pinakadako ng accomplishment sa DOST Region 6 sa nagligad nga tuig 2025?
siguro hope, let me just, before we discuss yung ato ng mga nagtatalain-lain ng mga accomplishments and activities that we intend to pursue further sa buong 2026 and even beyond, let me just share essentially ang strategic pillars ng DOST, particularly sa leadership, sa stewardship ni Secretary Renato Solito. No? So essentially, ang ginahimos mo naman sa DOST is nag-evolve siya sa 4 ka major pillars. No? Ang nagapanguna din sila although equal man sila nga 4, but of course, ginahatagan ginaton sa priority, ang ginatawag nato nga pillar on wealth creation. Nagapati kita na ang Department of Science and Technology, ang bilog na science and technology community for that matter, dapat ang ating focus is really to create wealth for the nation. So, supporting our MSMEs, supporting ang ating local government units, ang ating mga individuals, so that ma-attain natin, ma-achieve natin ang ating economic progress na siyempre handog din sa tanan-tanan. However, we have come to realize, and I think hindi lang siya sa Department of Science and Technology, but practically sa tanan natin ng mga nagabulig sa pagpasangyo sa ating ekonomiya, na ang wealth creation is not enough unless na maproteksyonan natin siya. No? So aware kita na ang Pilipinas isa sa mga pinaka-vulnerable na mga countries because ng ating location. No? So, aga kita sa typhoon area, aga kita sa earthquake na belt. No? So, essentially, ang atong pillar sa DOST on wealth creation, kung po naging sila amo ang atong pillar on wealth protection. So, anhon pa man na siya ang atong naginan siya sa atong patubas, kung sa mga adlaw, ginbahaan kita, no? Guba na naman ang atong pagabuhian. And then, of course, ang ikatatlo na itong pillar, ang katiyuan ginatong ang wealth creation, ang wealth protection, actually, yung sila ng pagkatuan is human well-being. Gusto natin mapasanyugin ang welfare, ang well-being sa atong yung mga fellow Filipinos. And of course, ang pinakaulihin natin yung pillar, ang mga gina-consider natin very important also. Hindi lang natin pagpanundumon ang needs sa aton na current, yung mga Filipino sa aton na current generation. But equally important is to address ang requirements, ang development requirements sa future Ilonggos, sa future ng mga Filipinos. That's why ang 4th pillar sa DOST is really focusing on sustainability. So, liwaton ko lang ang atong katuyuan sa DOST sa pag-implement sa nagkakaroon natin ng mga serbisyo, sa mga proyekto natin, ng mga programa, amo ang pag-create sa wealth, ang pag-protect siya ng wealth, no? Para nga mapuslan natin siya, and hopefully, hindi siya magpapadulong towards human well-being, well-being sa atong yung mga kasimanwa, sa tanan-tanan natin yung mga Filipinos, and finally, hindi lang ang well-being of the current Filipinos, but also the well-being of future Filipinos, and that's why the 4th pillar is on sustainability. No? So, ang muna siya ang atong perspective always sa Department of Science and Technology when we implement different projects, not only in Western Visayas at Hope, sa atong mga viewers, but throughout the Philippine archipelago. Ang muna siya ginasunod natin framework o na pillar for technology and mission services, Philippine archipelago. So, given those pillars, RD, no, if ibalikan nato ng year 2025, paano naton ay na-achieve no, yung 4 pillars naton kag nakahatag kita sang wealth or mayara kita sang wealth creation, na-achieve naton ng wealth creation and also ang aton man nga pagtipig no, sa aton nga human resource? Well, madamo kita sa mga programa related to wealth creation, of course, no? Talaga pang muna sila ang nagkakalain-lain ng mga research and development initiatives sa regional office in support, of course, and in partnership with the different agencies also sa DOST at the national level, no? So, for example, sa research and development and innovation natin ng mga activities, namo kita sa napang implement sa last year, no? And usually, ginagamit natin ng platform
for advancing our research, development, and innovation activities, nagkakalain-lain yung mga research consortia sa Western Visayas. No? So, tatlo atong consortium na ginasuportahan directly sa DOST. Plus, of course, we are also supporting the consortium na directly implement sa Department of Agriculture. No? So, apat na siyang consortium na ginabuligan man sa DOST. Now, in order to really ensure nga atong direction bala Attorney Hope, kay gamay man ang atong funds at other resources for research, development, and innovation, in order na ma-channel na siya natin, ma-harmonize ang tanan natin yung mga efforts, hindi lang iya sa DOST, but also with that of the different universities and other sectors for that matter, na-identify kita not only for 2025, but even for the next few years up to 2030, paagi sa aton Regional Research Development and Innovation Committee sa Regional Development Council. No? So, we have such a committee na gina-chair sa DOST. Kagdiwa natin Attorney Ho, gina-istoryahan, ano gid bala sa kadamdamo sa dapat natin buligan, sa kadamdamo sa mga technological areas na dapat natin natagan sa priorities, but considering nga amo na ning atong resources, so diin kita magtutok for the next few years. And that is the reason why ang atong RDC, paagi dito sa atong RRDIC o Regional Research Development and Innovation Committee, nagka-up sa apat ka-priority sectors, identify kita. Amo siya gihimuan naton sa atong Regional Action Plan. Attorney mo, kung sa atong mga kasimanwa sa Western Visayas, ang apat ka na-identify natin initially, very crucial with ang iyang impact sa ating economy are as follows. No? Number one, yung sinata, Attorney Mo, ang pag-mainstream natin sa artificial intelligence sa AI. No? So nakita natin ang AI, whether you hate it or you love it, it really doesn't matter. Because kung ano man ang ating paglantaw sa AI, ara na siya kakadako sa iyang potential impact. In fact, sa subong, dako lagi ang nagiging changes sa atong day-to-day lives because of artificial intelligence. And because of that, ang Western Visayas, nagtinguha bigyan mo kapabit sa atong action plan. No? So, diya sa atong action plan, hindi ko na pa isa-isahon, but essentially, ang iyari kapuyuan nga ma-ensure natin nga ready sa artificial intelligence ang Western Visayas, kag gusto natin nga ma-minimize ang ill effects. No? Just like any other technology, may good side siya at may bad side. Kag ang AI, isa sa mga technologies na pwede din magamit in a negative way. Pagdaman ata na kung ano na siya, paano siya ginagamit sa iba ng mga tao na instead na magbulig sa humanity, ginadestroy ang pagani ang ato ng mga needs. No? So therefore, ang ato patuyuan is that magkakaabot na sa action plan to minimize the in-effects ng AI and really maximize the opportunities so that magamit natin ng AI for the benefits ng ato ng society. So, medyo madamo na siya ng mga components ng atong development action plan. Equally important also, nakita din natin Attorney Hope na kinahanglan natin yung i-pursue ang development sa blue economy sa not only Western Visayas but sa bilog na Visayas. No? So nakita naman natin na atong country is really an archipelagic and maritime country. And therefore, isa ikatuyuan natin na nag-develop ito sa action plan for the Western Visayas blue economy. And when we talk about the blue economy, Attorney Hope, hindi lang yung usual natin yung perception kung ano na siya ang blue economy. Hindi lang na siya ang aton fisheries, ang aton aquaculture, but in-include natin sa aton action plan ang pag-develop sa aton, for example, island tourism and coastal tourism. Because tourism, as you have mentioned, pupunta siya sa aton ng mga thematic areas sa imong programa sa mga tukid. There's a lot of science, technology, and innovation na pwede natin ma-introduce sa ating tourism sector. And we have to realize na ang tourism sector natin, ang ganda po sa iyang contribution sa ating economy. No? So,
Tungod sina, gusto natong part sa atong Blue Economy Development Action Plan ang pagpasanyo sa atong sustainable tourism, sa atong island and coastal tourism. Upod ba sinada sa atong Blue Economy Action Plan ang atong marine transportation as well as ang atong mga marine-based nga mga industries. No? So amo na siya kung ang kinataga nato sa importansya ang pag-develop sa atong action plan for the blue economy. Ang ikatatlo naton Attorney Ho, priority sector sa RDC under sa atong special committee among atong smart agriculture. No? So nagatinguha kita nga mapasangyom naton ang paggamit sa mga technologies para ma-level up natin ang atong agriculture and fishery sector for that matter. Kaya ika-apat, we are also crafting our development action plan for the innovative startup sector natin sa Western Visayas. No? So sa R&D natin, giniwa na siya natin sa mga action plans. Now, aside from that, syempre madamo kita sa mga activities. No? May mga conferences kita, may mga symposia kita, hindi siya napanghimo natin last year, pagkadayunon pa rin siya natin next year. Now, also related sa atong research, development, and innovation activities in support of wealth creation, ang mga pag-put up sa nagkakalain-lain pag yung mga facilities and centers sa Western Visayas. No? So, for example, ang atong Saray, o kung amo na siya among special project of smart agriculture sa BUST, input up na natin ang atong regional hub dito sa West Visayas State University. No? So, maybe one of these days, ibitahan ka namon yung magbisita sa atong Saray o Smart Agriculture Innovation Hub. We also inaugurated ang atong Center for Digital Transformation. Ang atong AMTEC, no? O ang atong Advanced Manufacturing Center, using ang ginatawag natin bala Attorney Hope na 3D printing o additive manufacturing na facility. Kaya lang kita gamay na facility sa West Visayas State University naging launch ba natin last year. Tapos, nag-put up man kita, ginagawit ba natin na Smart Tech o kung ang Smart Manufacturing, Automation, and Robotics na Technology Center sa isang university naman siya. No? So, ini siya ng mga facilities, sige pang-put up natin, ay sining katuyuan, hindi lang mag-generate sa new technology, but also to train sa aton ng mga local government units as well as micro, small, and medium enterprises so that mag-develop na ang ilang mga technology. Last year, in support sa atong plano masuportahan natin ang pag-develop sa AI o artificial intelligence as well as sa atong startup ecosystem in Western Visayas, na-organize kita sa mga major regional and even national events. No? So we had the first ever AI Fest. No? It's the first major AI activity in Western Visayas. Kag dito, natipo nato na nagkatalain-lain ng mga stakeholders sa artificial intelligence coming from all over the country. No? So dako ito siyang iyan na mulig sa pag-position sa Western Visayas into becoming one of the major AI development hubs in the country. We are also coming up, or we came up also sa atong Startup Fest is the second regional startup fest sa atong Western Visayas region. No? So, amo ni siya, Attorney Hope, ang nagkakaroon-lain wealth creation activities natin, but pertaining to research and development. But of course, ang dako man natin wealth creation initiative, amo ang paghatag sa bulig sa aton mga nagkakaroon-lain ng micro, small, and medium enterprises. No? So, as always, siya aton ng mga trainings, consultancy services ginahatag sa aton mga SMEs. May alagyapon kita na ginahatag na innovation fund so that ang mga qualified ng mga SMEs pwede naton mahatagan sa financial assistance in order for them to acquire sa pinaka technology na ginakinahanglan sa ilang mga
manufacturing operations. Now, of course, this is not a grant, but a financial assistance na ginabalik pa nila sa national government para ang matipon na kwarta pwede naman mahatag sa ibang pa ng mga business enterprises natin. We are also operating na yan po ng atong regional standards and testing laboratory. Kang iya sila mga kliyente, nakakalain-lain yung mga MSMEs, mga researchers at mga students, ang atong mga local government units. So may gina-operate kita na apat actually laboratory diri sa Western Visayas. Kaya kita physico-chemical testing, kaya kita microbiological testing na laboratory, kaya kita shelf life testing na laboratory, no, para ma-determine natin kung ano din ang shelf life sa aton nga mga produkto na ginabakal sa aton nga mga grocery stores. And finally, we are also operating sa technology laboratory or ang muna siya ginatawag ng attorney na calibration laboratory. So, para lang sa DOST ang muna siya calibrate sa aton ng mga weights sa aton ng mga tankers na bilang nag-apply na nag-deliver sa mga petroleum products so that ma-ensure natin na accurate sa mass of consolidation temperature calibration. Well, most of the things that we are doing under sa pillar of wealth creation attorney book, no? Grabe, napaka-comprehensive naman, RD, sa mga programs and projects no, nga gin-share mo sa amon diri sa Tukid, no, sa Radyo Pilipinas Iloilo. Pero na-mention mo kaina, RD, no, yung mga ano naton, yung mga sa blue economy, no, yung sa artificial intelligence naton. Anong update diri ongoing ini sila RD yung pagpasad naton sang mga pagsulundan sa blue economy and also sa artificial intelligence naton? Tama na siya, attorney ko. For example, sa aton AI, no? So, tapos na ang pag-develop sa aton action plan for AI. Gin-finalize siya naton last year. Kag subong na year, inaman-amat na siya implement ang nagakanay-lain na components ng aton action plan. No? So, for example, very important yun sa AI na ma-address naton ang governance and ethics requirement naton. So, that is the reason why isa sa pag-develop sa aton Western Visayas AI Governance and Ethics Guideline. Kung tapos sa kita sinada, finalize na natin ang document, kung i-share siya natin sa nagkakalain-lain yung sector sa Western Visayas na involved sa AI. No? Ikaduha sinada is that gin-craft naman natin ng AI action agenda natin for Western Visayas. No? So, nakapungko na ang nagkakalain-lain natin ng universities at other research institutions para plastar natin ng AI research agenda. Ang ato subong ginasikaso, Tony Hong, amo ang pag-secure sa mga possible na funding sa atong AI ng mga research. No? Naka-invest sa mga amat-amat, Tony Hong, sa medyo mayo-mayo na gawa ng mga computers so that mapadasig na itong pag-develop sa atong mga AI products. No? For example, isa ko lang sa effort sa Aklan State University. No? Mayroon tayo kina-develop subong isa ka app, tawag natin is Palay. Gamito na siya natin, ina siyang aton nga AI tool in order to determine quality sang palay na ginahatag sa mga mahuhuma sa aton nga mga meals, no? Including na sila sa private government ng mga rice mill. So usually, visual inspection na siya ginahimo sa aton nga mga buyers, no? But kung mapadalagan na natin ang aton nga palay nga AI tool, for example, pwede na manantaw natin using sa aton nga mobile app
kung ano ni siya, plus A ni siya, plus B ni siya. Ang depende sa quality sa palay, matagas sila sa nagkakaigok na presyo sa ilang ina-deliver na palay. No? We are also supporting Atlantic University na mapa-improve nato ng una nilang partnership sa BTI. Kaysa na tawag nato Kiblatech. No? So, nag-request ang BTI sa una sa ASU na mag-develop sa isa application man na mabalaan natin ang number sa thread count no sa mga pinya products. So mabalaan natin kung namin siya na quality o hindi. So naging partnership ni siya sa initially sa BTI at sa Atlantic University, but right now we are supporting ASU para na ma-level up natin ang ating AI na tool. So pwede na siya sa ulihi magamit to determine kung ang textile bala, for example, polyester o kung natural fiber. Kaya tungkol sa atong pag-develop sa atong natural fiber, is amin nagasuludod yung mga hindi na siya actually natural na mga textiles. No? So palabanas yun yung mga polyester o synthetic ang mga fabrics. So sa uli using AI, masuputan natin atong local fibers and textile sector by giving opportunities sa ating mga consumers, mga buyers, to know kung ina siya tungod yun nga natural fiber o textile o kung synthetic siya. No? So, these are some of the AI initiatives that we are having. If you notice sa ating AI ng mga proyekto, very practical siya, kaya katuyuan, is really to help our local sectors, particularly ang ating agriculture sector, ang ating natural fibers sector also. No? So during the year, we are partnering very aggressively with the Philippine Chamber of Commerce and Industry sa aton ng mga state universities, including na ang aton yung mga ibang pa mga private sector partners like ang Youth First Initiative, because we would like to come up with a very aggressive and massive capacity activity or trainings in short sa atong general population, sa atong SMEs, sa atong mga students, sa atong mga professional workers on AI. So, gina-finalize na subong natin ang atong plano, and we intend na starting March, sige-sige na siya across all the provinces of Western Visayas ang pag-train natin sa atong mga priority sectors on artificial intelligence. No? So, these are some of the things that we are doing sa atong AI action plan for Western Visayas. Speaking of AI, RD, no, maka-expect ayan kita sa another national AI festival this year diri sa aton sa Western Visayas. Yes, actually, ang RDC naton, ang Regional Development Council, sa pinag-naton yung meeting, yung aton yata ng fourth quarter ng RDC meeting, nagpasar siya sa resolution na gina-institutionalize na sa Western Visayas ang paghiwat naton sa AI Fest kag sa aton Startup Fest. So, amo siyang duha ka activity na henceforth, every year, tingawahagi naton nga ma-implementar naton sa Western Visayas. Kay nagapapati kita nga sa sige-sige naton nga pag-conduct sining activity, dako siyang opportunity nga mapasagyo ginato ng aton AI pag innovative startup na sector sa Western Visayas at Rico. RD, na-mention mo man kaina, no, ang R&D facilities natin. May mga inog-launch kita this year, 2026, or ang mga na-mention natin kaina, launch na to sila tanan, RD? Na-launch na siya natin, ang mga facilities natin. Kaya subong focus sa Attorney Hope, for the next 3 years in particular, is really strengthen sa ilang operation. Like for example, atong smart manufacturing, robotics, and automation na facility sa ISATU, atong target subong tuig, kag sa masunod pa nga mga tuig up to 2030, pa-focus kita sa pag-conduct ng training, not only sa atong mga MSMEs, but also sa atong researchers. So, daw kita ma-focus. At the same time, nag-target kita ng mga sa mga researchers na may mga practical applications so that magamit na natin ang robotics at technology
para mapasan niyo ang atong ekonomiya, particularly ang atong micro, small, and medium enterprises. Let me point out, Attorney Hope, contrary sa common perception na kung mga dakpas ng robotics technology, very expensive siya. Nagparami sa takbo ng mga companies, no? Kita naman natin yung mga automotive companies sa other countries na plus na ng robot ang mag-manufacture. Amo na siya yung mga pinaka-taas na utilization sa robotics. But subong, gina-engage natin sa kabalik scientist, si Dr. Kauso. Kag nag-umpisa na kami libot sa selected natin ng mga medium and small enterprises, yung may mga repetitive sila balang ng mga operation. Kalaga, tinguha kita ka maka-identify sa mga low-cost na automation na application using robotic arms, for example. May isa kita agricultural machinery company sa Antique. Naginalantaw natin nga ang welding, for example, ang simple lang ang welding, imbes na tao siya, pwede nga robotic arm lang. So these are not really very expensive ang mga robots. May isang magita ka local pharmaceutical company in Iloilo City, naginalantaw natin ang possible application sa isang robotic arm for packaging, no, sa iyang mga produkto. So these are really not very expensive applications ng robotics. Kag gusto natin i-pursue na siya para nga ang level sa productivity sa atong business enterprises magasaka siya. So amo na siya atong ginalantaw subong na ang atong mga research facilities na ato mga smart tech magabulig siya develop sining mga simple na mga robotic systems na pwede magamit sa atong business enterprises. Isa man ginalantaw natong application, Attorney Hope, will be yung application sa drones, for example. Okay? They are also considered to be part sa atong robotics coverage for disaster resiliency and for smart agriculture also. So, muna yung mga bagay-bagay na gusto natin tutukan sa aton ng bagong launch ng mga research and innovation facility na mabuligan nila ang aton local government units, kamabuligan nila ang aton mga business enterprises sa pag-automate using robots, sa pag-transform digitally so that mapanubo nilang ilang costs o kung mapasaryong nila ilang opportunities sa market. RD, damo pa kita tani, no? Sa pag-istoryahan, madamo pa ako sa mga pamangkot tani, diri, no? Sa akong nga listahan. But RD, very quickly na lang, no? Kay kapos kita sa oras. Siguro, diinayhan, padulong, ang DOST Western Visayas this 2026. Ano ba lang general direction, gid, no? Sa DOST Region 6 this year? Well, we will really level up yung amon na pag-assist sa atong to identify nga apat priority sectors, no, because they affect not only ang atong business and industry but also atong local government units na nagalalain na community. So essentially, we will really give a higher level of attention sa atong artificial intelligence, use that as a positive tool and try to come up with mechanisms na ma-minimize ang hindi insakto na paggamit sa atong artificial intelligence. We will support ang atong blue economy activities na initiatives, no? In fact, we are submitting a proposal sa atong central office. We call that as Blue Visayas, no? Which stands for Blue Economy Reinvigoration for the Visayas. Hopefully, magkakita kita sa pondo, Attorney Hope, so that ma-implement siya natin ang nagakalain-lain ng mga assistance addressing atong Blue Visayas sa programa. Atong smart agriculture, we would like to work very, very closely with the Department of Agriculture as well as the local government units para talagang mainstream na ito amat-amat ng paggamit sa new technologies for agriculture. No? And then finally, of course, we would like to support the innovative startup ecosystem. By the way, ang atong isa sa mga apat ka national winners sa first ever Philippine Innovation Award, no? Yung ginorganize ang DepDev. Isa sila ka national winner coming from Western Visayas. Ang ganda buligan mo na itong startup, ang Resbin na company, no? They are into waste management. So, munang apat katutukan natin, Attorney Hope, of course, with this Blue Visayas component, very, very interested kami, Attorney Hope,
nga mag-partner sa Department of Tourism and other entities like the local government units so we can provide digital transformation and sustainable technologies sa ating tourism sector because we have seen ang potential sa tourism sector to really further enhance sa ating economy sa Western Visayas. So in short, no, wala kami pakadto, Attorney Hope, for not only for 2026, but for the next 2 years also. Yes. With this, RD, thank you so much for joining us sa pilot episode. May mga pamangkot-pakutanin no, sa Project Signal, Project Dagat, and also sa Three Horizon STI strategies no, sa Department of Science and Technology. But perhaps on some other time, siguro, RD, no, diri sa programa Tukib. Again, RD, thank you so much for joining us diri sa aton sa pilot episode sa Tukib, a Science and Tourism Focus Program sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Masalamat man, Attorney Hope, mayong aga sa tanan, ng mga listeners o viewers naton sa Tukib na programa sa Radyo Pilipinas. Mayong aga sa lipat. Dalina, Tukib ang Western Visayas. Dalina. Nabatian mga kaabyanan si Engineer Rowan Hilonga, ang Regional Director sa Department of Science and Technology Western Visayas. Sa kadamo, ano, sa mga proyekto kag programa sa Department of Science and Technology mga kaabyanan. That is why no amo maning very reason nga gin-launch naton ang Tukib no para mas mapalapit naton, mas mapaintindi naton sa mga pumuluyo ang mga projects and programs sa Department of Science and Technology for anything related no sa science and technology. Philippine Standard Time 10:59 sa aga. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong pag-upod diri sa pilot episode sang Tukib, ang Science and Tourism Focus Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. And siyempre gusto man natin pasalamatan no si Ma'am Novi Fractuar no sa Department of Science and Technology sa pag-coordinate kay Engineer Rowan Hilonga sa Regional Director sang DOST 6. Gusto man natin nga pasalamatan ang aton nga mga katuwang technical no. Si Sir Vermor Aventura, Sir John Magallanes. Gusto man nato natagan sang special shout out no si Engineer Roy Louis Caipa, Sir Alan Defante, si Sir Rochelle Jones Sotahero for helping us no sa pag launch no sa sininga programa Tukib. And also sa amon nga acting station manager Ma'am Elena Bing Pabiona. Mga kaabyanan, again, ang inyong classmate on air, Hope Torrechante, and Bantayan Buas, no? Si Engineer Cleo Alfric Tobias, ang ato naman nga makaupo diri sa programa Tukib. Ato ni baloon ang Wind Tunnel Facilities sa Central Philippine University. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan, ini ang Tukib. Dalina, Tukib ang Western Visayas. Dalina, Tukib ang mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya, Dalina, Tukib ang Western Visayas. Dalina, Tukib ang mamugar sa rehiyon, libuton ta ibalun ka, kasaysayan ka. Tukib, Western Visayas. Tukib, Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tungkol alas 10:55 sa aga. Tukib